Ang title ng message ngayon is The Call to Holistic Ministry. Bali, sa 10 lessons, ito yung pang-siyam. Bali, nag-umpisa tayo sa Assurance of Salvation. Pangalawa naman ay Bible, and then prayer, and then worship, and then fellowship, and then evangelism, and then gifts and talents, and then yung resources, kasama yung giving natin sa gawain sa Panginoon. And then ngayon naman yung holistic ministry. Originally yung holistic na yan ay WHOLISTIC, meaning whole, buo. Okay? So, ang emphasis dito sa tinatawag na holistic ministry ay tinitingnan yung tao bilang buo. Meron siyang espiritu or kaluluwa, and then meron siyang physical na katawan. Alright? Meron siyang emotional. Okay? Meron siyang mental. Alright? Lahat ng kabuuan ng isang tao tinitingnan natin. So, when we say holistic ministry, yung hindi lang tayo interested sa kaluluwa na maligtas, kundi yung kabuuan ng isang tao. Okay, tingnan po natin sa Galatians chapter 2, 1 hanggang 10. Sa passage na ito, Paul accounts his visit to Jerusalem with Barnabas and Titus. Sabi niya, after 14 years, pumunta siya doon sa Jerusalem. This passage offers insights into the nature of holistic ministry, a ministry that encompasses every aspect of human life, integrating spiritual, social, and physical care. Yan po yon. Now, ang tanong natin sa message na ito, what are the critical aspects of holistic ministry based on Galatians chapter 2 verse 1 hanggang 10? Meron tayong dalawang D. Okay, para hindi mahirap kalimutan, madaling tandaan, dalawang D. Yung two critical aspects of holistic ministry. Number 1, basahin natin sabay-sabay, declaration of the gospel. Right? Or you declare or you proclaim the gospel. Okay? Sinasabi sa pamamagitan ng ating bibig. Okay? We share the gospel. So, pag tayo nagmi-ministry, kasama yung proclamation of the gospel. Sunday after Sunday, I'm preaching. I'm proclaiming the gospel. Pag kayo rin ay nag-evangelize or nag-share ng Word of God, you are declaring, you are saying the gospel sa pamamagitan ng ating mga bibig. Basahin po natin yung Galatians 2, 3 hanggang 5 at makikita natin yung gospel na tinuturo ni Paul, at kahit may mga other gospel or ibang mga alternatives, hindi nagbago ang kanyang focus about the gospel na kanyang tinuturo. Basahin natin na sabay-sabay. Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek. This matter arose because some false brothers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. We did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel might remain with you. Ito kasi yung pangyayari noon na meron siyang pinipreach about the gospel of the Lord Jesus Christ. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ni Kristo Jesus. Kaso nga lang, may mga nagpapanggap na kapatid, sabi ni Pablo, who infiltrated our ranks, na sumama na nangangaral. Ang kanilang itinuturo, sabi nila, okay naman yan yung tinuturo ni Paul about Jesus Christ, salvation through Christ alone, or sabihin natin, salvation by faith, by grace, through Christ. Okay. Okay naman yan.
Kaso nga lang, sabi nila, kailangan kang magpatuli. Kailangan pa rin natin sundin yung Old Testament laws. Kailangan magpatuli. Sabi ni Pablo, hindi sila nag-give in sa ganitong pangangaral. Nag-stick pa rin siya sa tinatawag niyang my gospel about the centrality of the Lord Jesus Christ. Ang ginawa ni Jesus Christ. Then sa 7 to 9, sabi ni Paul, they saw. Ito naman yung sinasabi niyang saw ay itong mga apostles. They saw that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the Gentiles, just as Peter had been to the Jews. For God, who was at work in the ministry of Peter as an apostle to the Jews, was also at work in my ministry as an apostle to the Gentiles. James, Peter, and John, those reputed to be pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship. When they recognized the grace given me, they agreed that we should go to the Gentiles and they to the Jews. Now, sinasabi ni Pablo na ang kanyang ministry, preaching the gospel to the Gentiles. At sabi niya, si Pedro naman ay apostle to the Jewish people. Nangangaral siya sa mga Jewish people. Pero very interesting, kasi ang kanilang ipinapangaral, parehas. They were preaching the centrality of Christ. They were preaching the gospel. Whether dito sa Jewish people or dito sa Gentile people, ang pinapangaral nila about the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi dito ni Paul, James, Peter, and John, those reputed to be pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship when they recognized the grace given me. So yung mga kilalang leaders in those days, si James, Peter, and John, nirecognize nila si Pablo. Tama ang kanyang pinapangaral. Hindi mali. Parehas centrality of the gospel of the Lord Jesus Christ. So meron mang ibang mga nangangaral na kailangan magpatuli bago maligtas, hindi nila sinang-ayunan yon at hindi sila nag-give in. So ito po mga kapatid, ang message sa atin is to be faithful sa aral, sa gospel na itinuturo ng salita ng Panginoong Diyos. May mga ibang mga aral kung paano ka maligtas halimbawa. Pero hindi tayo naniniwala doon. Ang pinapaniwalaan natin ay yung itinuturo ng salita ng Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Walang magdadagdag or walang magbabawas kung paano maligtas ang isang tao. Ginawa na yan ni Jesus Christ. Ito po, sa next na slide, Paul emphasizes the importance of preserving the truth of the gospel. Despite the challenges and pressures to conform to cultural norms, he remains steadfast in his vision. The core message of salvation through Jesus Christ is non-negotiable. As he states, they did not yield in submission to those who tried to impose additional requirements, ensuring the gospel's purity and truth were maintained. Yung summary ng gospel ni Paul, sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, 1 hanggang 4. Kung mababasa natin, basahin natin sabay-sabay. Now, I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that
Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, and He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Yung gospel na sinasabi ni Matthew, Mark, Luke, and John is about the life, about the works, about the mission of the Lord Jesus Christ. Sinamarize ni Pablo at sinabi, ito yung pinaka-first importance, pinakabuod na kanyang ipinapangaral, that Christ died for our sins, that He was buried, and that He was raised on the third day. Meron pong mga nangangaral na hindi nila matanggap yung katotohanan na si Jesus Christ ay namatay sa krus para sa ating kasalanan. Para sa aking kasalanan, para sa iyong kasalanan. Hindi rin sila naniniwala na si Jesus Christ ay namatay at nabuhay. Which is very important sa gospel ni Paul. Na si Jesus Christ ay namatay, after 3 days, nabuhay siya uli. Can you say amen to that? At hindi siya patay, nanatiling patay. Hanggang ngayon, buhay si Jesus. At merong awit, you ask me how I know He lives. He lives within my heart. Si Jesus ba ay buhay sa puso mo? Nararamdaman mo ba na buhay siya sa puso mo? Tinanggap mo ba si Jesus sa buhay mo? Siya ba yung Panginoon at iyong tagapagligtas? Ito po yung pinapangaral ni Pablo. Na merong iba na dinadagdagan nila ng ibang kautusan, pero hindi siya nagpatinag sa kanyang itinuturo about the gospel of the Lord Jesus Christ. Sa next na slide, as a church, we must hold firm to the gospel's message. Our declaration of the gospel should be clear and uncompromised, centered on the grace, love, and salvation offered through Jesus Christ. In all our activities and outreaches, the transformative power of the gospel should be our cornerstone. Now, paano ngayon yung application? Sabi dito sa Romans 10:14. Sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Paano sila makakilala kung walang declaration, walang proclamation? Paano makakakilala? Paano nila maririnig yung gospel kung walang nangangaral? Kaya ang challenge po mga kapatid, meron tayong mga Bible studies. Okay, pinapangaral natin yon, doon yung Word of God. Praise the Lord. Yung evangelism, we share the gospel about the Lord Jesus Christ. Kasi ito yung way so that they will believe. Paano mapapakinggan kung walang declaration of the gospel? Kaya ang tawag ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang simbahan, is to declare, go and make disciples. And one way is to declare, to say. Merong isa na mahiyain, Mahiyain, Paano siya mag-declare mahiyain? Pero meron siyang tracks. Hindi niya kayang magsalita dahil sobrang mahiyain siya. Pero meron siyang track. Kung ano man yung nakasulat doon, parang yun din ang kanyang sinasabi. At least, trying his best to declare the gospel, the good news about the Lord Jesus Christ. So ito po ay kasama sa ministry natin.
declaration of the gospel. Sa picture na yan, meron kaming reunion na batch. Nung kami nag-aral sa PMI, nag-umpisa kami. 30 years ago, nag-graduate kami. Ibig sabihin, almost 35 years ago, nag-umpisa kami. Okay? Nung nagbilangan kami ng kung sinong pinakamatanda, pinakabata, ako pala yung pinakabata. 16 years old ako nung pumasok ako sa PMI. Okay. And then, nagkwentuhan kami, nag-sharing kami. Kumusta na kayo? Merong iba na hindi na namin nakita hanggang sa time na yon. Meron yung iba, hindi na namin talaga makikita kasi patay na, mga 7 o 8, mga kabats namin na wala na. Pero very interesting kasi sa sharing namin, hindi pa rin nagbago yung passion ng pag-share about the gospel of the Lord Jesus Christ. Meron nag-testimony na nawala sa daan, na nag-backslide, na cool off, pero bandang huli ay bumabalik pa rin. At sa aming reunion, kami na-encourage na magpatuloy. Meron din kami mga kabats na nawala na talaga, wala sa gawain, wala sa church, wala sa fellowship. Gusto namin ding abutin sila, hanapin. Nakakatuwa rin na after 30 years, yung tinuturo namin noon, yung napag-aralan namin noon, yun pa rin hanggang sa ngayon. Kaya sabi ni Pablo, after 14 years, pumunta siya doon sa Jerusalem. Okay. Kung ano man yung gospel na napakinggan niya 14 years ago, after 14 years, yun pa rin. May isang lumapit kay Charles Spurgeon. Sabi niya, pwede bang magturo ka naman ng iba-iba? Bakit laging yan ang tinuturo mo patungkol kay Jesus Christ? Patungkol kay kanyang kamatayan, kanyang kaligtasan, mga ganon. Pwede bang magturo ka ng iba? Sabi ni Charles Spurgeon, bumalik ka dito after 20 years, yun pa rin ang aking gospel. Yun pa rin ang aking ipapangaral. Hindi nagbabago. At mga kapatid, even after our time and the next generation will continue, hindi pa rin po magbabago yung gospel na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Pangalawa po mga kapatid, tinatawag natin na demonstration of the gospel. Pakiulit. So there is this declaration of the gospel. Pero meron din yung you demonstrate. Sa verse 10, basahin natin sabay-sabay, all they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I was eager to do. So sabi dito ni Pablo, ang pakiusap nila Pedro, James, and John, okay, ikaw ay tinawag para sa mga Hentil, kami naman sa mga Hudyo, pero ito yung pakiusap namin. Huwag mong kalimutan ang mga mahihirap. At sabi ni Pablo, the very thing I was eager to do. So holistic ministry involves yung declaration and then the demonstration through action, through works. At very specific dito, yung hinihingi ng mga apostles, huwag kalimutan ang mga mahihirap. Mangaral sa kanila, pero tulungan din sila. So, eto po, sa next na slide. In addition to proclaiming the gospel, Paul is equally committed to demonstrating its impact through acts of love and service. The request to remember the poor underscores the practical outworking of the gospel in addressing
the socio-economic needs of the community. So ang point dito ay hindi siya separate. Yung declaration ay hindi siya separate sa demonstration, kundi kasama. Magkasama yan. Paul's eagerness to fulfill this request reflects his understanding that true ministry extends beyond words to tangible actions. Yun po yung sinasabi ni James na faith without action is dead. Alright? Meron talaga yan. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi tayo ay niligtas para gumawa ng mabuti. Our faith must be evident in our works. We are called to demonstrate the gospel through our actions, caring for the poor, advocating for justice, and meeting the physical and social needs of those around us. Holistic ministry means embodying the love of Christ in practical ways, ensuring that our community experiences the gospel's reality through our deeds. Ito po, sa Matthew 2, 25, 31 hanggang 46. Kinuwento ni Jesus Christ yung parable na ito. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatiin. Titipunin niya sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubuk-lubuklurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y iyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y iyong dinamitan, nagkasakit at iyong dinalaw, nabilanggo at iyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Now, sa next na slide, nakipagkwentuhan ako sa isang pastor na gustong magtuloy ng kanyang pag-aaral sa PTS at pinag-usapan namin ang kanyang isusulat. Sabi niya patungkol sa holistic ministry ng kanilang church. At ito yung gusto niyang i-emphasize, yung pray, care, share. Okay, ginagawa yan sa T40 kasi T40 yung gusto niyang i-apply. Kasi sabi niya, pinagpe-pray, okay, meron kang halimbawa gustong sharean, pinagpe-pray, pagkatapos pag may pangangailangan, tinutulungan. Pag shineran mo siya, syempre, makikinig. So, yun yung kanyang approach ng ministry, holistic. Nung sa aming reunion din, meron ding isang pastor, sa Zambales naman sila, na nagmi-ministry sa mga kulot. Divided ang tao doon eh. Kulot at unat.
Pag sinabing unat, okay, yung mga unat yung buhok. Yung kulot, ito yung mga ita. Okay, so doon sila sa mga kulot nag-ministry. At sabi niya, kailangan talaga yung holistic approach ng ministry. Kasi pagpunta mo sa kanilang lugar, makikita mo yung iba't ibang pangangailangan. So kailangan itong holistic approach ng ministry. We declare the gospel and we demonstrate the gospel. Meron din akong kaibigan doon sa Palawan, sa mga Palawanos. At itong holistic approach of ministry noon sa APMI, hindi namin masyado pinapag-aralan. Pero very interesting kasi yung pastor na ito, na-involve kagad siya sa mission work. At doon sa kabundukan, makikita mo talaga yung pangangailangan ng tao. Minsan daw may bata dinala sa kanya. Hindi siya makahinga. Okay? Pinagpe-pray nila kasi hindi makahinga. Pero ang kaya pala hindi makahinga, nung i-check nila talaga, punong-puno ng kulangot yung ilong niya. Paano hindi makahinga, punong-puno ng kulangot? Oo. So nakita niya yung very kahit simple na mga bagay, kailangan nila. So, yun yung kanyang approach sa ministry. Okay? Hindi lang siya nagde-declare, kung nagde-demonstrate din. Bakit sila mahirap? Kasi, hindi nila alam yung pagsasaka, technology, edi nag-farm siya. Tinuruan niya, nagbukid siya doon. Hanggang sa mapansin siya ng international community. Pagkatapos, very interesting kasi sa lugar na yon, nandoon yung high-tech patungkol sa tubig. Dito sa atin, ang tubig natin galing sa ilalim. Ang tubig nila galing sa hangin. May technology na hina-harvest yung hangin sa paligid, yung tubig sa paligid. Pagkatapos, nagiging tubig. Pag binubuksan nila, lumalabas yung tubig. Only in the Philippines. Only sa bundok na yon. Kasi napansin yung ministry doon na hindi lang nagde-declare about the gospel, but they demonstrate the gospel of the Lord Jesus Christ. Sabi sa Ephesians 2:10, basahin natin sabay-sabay. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So tayo ay binago, transform ng Panginoong Diyos. We can do good works. Ito naman sa next na slide, hindi ako umattend sa women's seminar. Pero ilan sa ating mga kababaihan ay dumalo sa women's seminar sa Tagaytay. Ang naka-pink, yan si Maloy sa Lumbides. Isa sa kanilang guest speaker, nasa DZAS siya sa radio. Siya yung, meron siyang program doon. Yung asawa niya, si Attorney Salumbides. Isa siyang lawyer. Ang kanyang practice, hindi lang sa lawyering, pero nagtayo din siya ng ministry kung paano yung gospel about the Word of God na-apply sa tinatawag na conflict resolution. Pag nag-aaway sa church, may conflict, ina-address din ng gospel. Dine-demonstrate din ng gospel. Kaya may conflict kami noon. Mayroon akong ka-conflict na matindi. Siya yung nag-arbiter para maayos yung conflict namin. Okay? Kasamahan na pastor din, leader din, Pagkatapos, siya yung ginamit ng Panginoon. So makita natin na ang gospel
ay pwedeng i-demonstrate sa iba't ibang aspeto ng buhay. Pwede sa pagtulong sa kapwa, pwede dito sa conflict resolution, pwede sa counseling, pwede sa iba't ibang aspeto. Meaning, the gospel being declared can be demonstrated in different ways. Dito sa Emmanuel Christian Church, nung umpisa pa lang ng aking pagmi-ministry dito, ay minabuti ko na isuggest na magkaroon tayo ng tinatawag na compassionate ministry. Okay. Kasi ito kasi yung sabihin natin, kasama ito sa result ng declaration of the gospel. It should be demonstrated. At kung paano pa yan mag-move forward. Now, sa next na slide, may tinatawag na social gospel movement. Maganda naman yung hangarin nila noon, a movement that applied Christian ethics to social problems like child labor. Okay naman kasi nag-umpisa sa maganda, Christian ethics to social problem. Ang naging problem ng social gospel movement noon, nawawala na yung declaration, the centrality of the message of the cross. Puro na lang social gospel. Puro na lang social gospel. Wala na yung centrality about salvation by faith alone. Wala na yung through Christ alone. Salvation, wala na. And so, hindi ito masyado nag-flourish. Kinontra naman ng another movement, yung evangelical movement, kinalimutan naman yan. Kasi social gospel yan eh. Dapat dito tayo sa biblical gospel. Okay? So, ang interest naman ay mag-evangelize tayo para mapunta tayo sa langit. Okay? So, nagkaroon ng division. Ngayon, ang move pag-isahin. Pag-isahin. Hindi yan separate. Of course, primarily, there is the declaration of the gospel. Pero itong gospel should be demonstrated. So yung dalawang yon, yun yung move sa ating evangelical movement sa ngayon, the Philippine Council of Evangelical Churches, na ang church ay holy, ang church ay healthy, ang church ay holistic, ang approach. So, ito po yung conclusion natin. Holistic ministry calls us to both declare and demonstrate the gospel. May we be faithful in proclaiming the gospel and diligent in living it out, bringing healing, hope to a broken world. Ito po yung pinaka-command ng Panginoon. Love God, love your neighbor. If we love our neighbor, dapat holistic approach yung ministry natin.